Balik sa balita, inihain na sa Senado ang resolusyon para imbestigahan ang bumagsak na bagong gawang tulay sa Isabela. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Ipinabubusisi na ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Senado ang pag-collapse ng tulay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanyang Senate Resolution 1319, nais ni Pimentel na tignan ang mga kaso ng pagbagsak ng mga tulay na ginagastusan ng bilyon-bilyong piso mula sa buwis ng taong bayan. Isa sa tinukoy ng senador ang bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela na halos kagagawa lang na ikinasugat ng 6 katao. Bukod pa dyan ang bumagsak na Bantilan Bridge na isang 30-meter concrete na nag-uugnay sa Batangas at Quezon at Carlos Romulo Bridge sa Bayambang, Pangasinan. Dismayado ang senador dahil nasasayang ang bilyon-bilyong piso na ginagastos sa naturang mga proyekto. Sabi ng mambabatas sa investigasyon, kailangang rebisahin ang pagtugon ng national at local government at papanagutin ang mga contractors dahil sa kanilang kapalpakan at hindi umano pagsunod sa mga engineering standards, design feasibility, maintenance, protocols at budget allocations. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Banoan, maglalabas sila ng report hinggil sa ginawang investigasyon hinggil dito. Pero ang malinaw, ayon sa kalihim, walang kontrata para sa tulay na nabuo sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Nagkaroon anya ng dialogo para sa pagbabago ng seismic design ng tulay noong 2018 at nagkaroon ng retrofitting noong 2022. Before the adjustments were made, we call it yung retrofitting works. Na ginawa po noong 2022, mga 2022 up to 2024, yung pong retrofitting works. But even from that time on, when the project was substantially completed in 2018, hindi pa rin po pinapadaanan ng sasakyan yan. Until nagawa po yung retrofitting works. Na natapos po nung itong February of 2025. February. This February. And then we allowed muna the passage of light vehicles. Because we still have to undertake yung confirmatory loading test on the retrofitted works. So, unfortunately po, I think there were heavy loaded trucks that passed by. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapak.